Mga ka-sports, mainit na usapan ngayon sa basketball world. Penalty na naman kaya kay Bol sa PBA matapos muling iwasan ang media? Samantala, malaking tanong din sa Gilas Women. Babalik na kaya si Jack Anima matapos magkampiyon sa Japan? At sino ang mas bagay magiging naturalized weapon ng Gilas Women? Si Vanessa De Jesus ba o si Elizabeth Mintz? Kung trip mo po ang ganitong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Sunod-sunod ngayon ang panalo ng TNT at malaking dahilan dyan ang dominant performance ni Bol. Halos gabi-gabi, siya po ang bumubuhat sa offense at depensa, rebounds, blocks, scoring, inside presence, kompleto talaga. Kaya naman palagi siyang kabilang sa best player of the game conversation. Pero habang masaya ang TNT fans, may isang issue na muling bumalik. Hindi naman umano sumipot si Bol sa post-game interview at press conference. At kapag may media obligation, si Coach Chot Reyes ang kadalasang humaharap mag-isa. Kung totoo ito mga ka-sports, posibleng mapansin na naman ng PBA office dahil bahagi ng pagiging import o player sa liga ang pagharap sa media pagkatapos ng laro. Matatandaan, may mga reports noon na napatawan na siya ng multa dahil sa kaparehong sitwasyon. Kaya kung mauulit ito, posible na namang maglabas ng warning o sanction ang liga. Pero ang malaking tanong, bakit nga ba umiiwas si Bol sa mga interviews? May language barrier ba? Pagod lang ba matapos ang laro? Ayaw ba sa pressure ng cameras o sadyang private person lang talaga siya? Pero isang bagay ang napapansin ng fans. Kahit mailap siya sa media, hindi siya mailap sa kanyang mga supporters. Marami ang nagsasabing nagbibigay siya ng oras sa fans pagkatapos ng laro, nagpapapicture, pumirma at nagkikipagkamay kahit pagod. Kahit hati ang opinyon ng tao, may nagsasabing dapat sumunod siya sa rules. May iba naman nagsasabing okay lang basta mahusay maglaro at mabait sa fans. Ikaw mga ka-sports, ano po sa inyong tingin? Dapat bang pagmultahin ulit si Bol? Samantala, dito naman tayo kay Jack Animam, babalik na ba sa Gilas Women? Samantala, sa Gilas Women, usapin naman tayo mga ka-sports. Napakadaming fans na nagtatanong kung bakit matagal nang hindi nakita si Jack Animam sa ilang mahalagang international tournaments. May ilan tuloy ang nag-isip na baka ayaw na nitong maglaro sa national team o may problema sa management. Pero ayon sa mga lumalabas na impormasyon, mas practical ang dahilan. Nagkakaroon ng schedule conflict sa kanyang club team sa Japan. Noong mga panahong may Gilas commitment, critical din ang season ng kanyang kupunan sa Denso Iris, isa sa contender sa Japan League. At tama ang kanyang desisyon dahil naging malaking bahagi siya ng championship run ng kanyang team ngayon. Ibig sabihin, hindi pagtalikod sa Gilas ang dahilan, kundi professional commitment lang talaga. At ngayon na natapos na ang season niya sa Japan, muling bumubukas ang tanong, makakabalik na kaya si Jack Animam sa Gilas Women? Kung mangyayari yan, napakalaking boost agad sa depensa, rebounding, rim protection at leadership ng team. Isa si Jack sa pinakasubok na pinaibig sa international basketball. Pero may isa pang interesting angle. Habang wala si Jack, lumutang din ang ibang players kagaya ni Casey De La Rosa at iba pang rising talents. So ngayon, sino ang dapat bigyan ng mas malaking role? Ibabalik agad ba si Jack bilang main star? O ipagpapatuloy muna ang momentum ng mga younger core? Magandang problema yan para sa coaching staff. So dito naman tayo kay Vanessa De Jesus versus Elizabeth Mintz. At dito pa mga ka-sports, usap-usapan ngayon kung sino ang magiging future naturalized reinforcement ng Gilas Women. Dalawang pangalan ang madalas na banggit ng coaching staff, si Vanessa De Jesus at Elizabeth Mintz. Si Vanessa De Jesus ay kilala bilang skilled combo guard, may handling, shooting, mabilis sa transition, at mataas ang basketball IQ. Kaya mga ka-sports, kayang-kaya niyang tumulong sa playmaking at perimeter scoring. Napaka-perfect sa modern guard-heavy system. Samantala si Elizabeth Mintz naman ay may mas malaking size, athleticism at versatility. Kayang maglaro bilang wing, defend multiple position at may physical presence. Sa international level, malaking bagay ang tangkad at lakas. Kaya napakahirap pumili. Kung kailangan mo ng floor general scorer sa guard spot, si Vanessa ang bagay. Kung kailangan mo ng size, wing defense at versatility, si Elizabeth po ang bagay. At posible rin naman na magkaiba sila ng assignment. Isa sa 5-on-5, ang isa sa 3v3 competition. Napakalaking luxury kung parehong available. Kaya mga ka-sports, tatlong tanong para sa inyo ngayon.
Dapat bang mapenalty ulit si Bolbol kung umiwas sa mga media interviews? Dapat na bang ibalik agad si Jack Animam sa Gilas Pilipinas women lineup? And lastly, kung kayong pipiliin, sino nga ba? Si Vanessa De Jesus ba o Elizabeth Mins? I-comment nyo po sa baba ang iyong hinaing at babasahin ko yan. Kung solid ka sa basketball updates, Gilas News, PBA issues at international Pinoy sports, like, subscribe at pindutin ang bell button para updated tayo pareho sa mundo ng basketball world. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!